Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today, never too late for God's calling. At syempre, patuloy pa rin tayo sa ating Bible characterization. So, ang concept po natin for today, Aaron, failure, repentance, and God's grace. Aaron was chosen by God to serve as Moises' helper and later as Israel's first high priest. Yet Aaron failed badly when he listened to the people and helped make the gold calf while Moses was on the mountain. The scene showed how weak the human heart can be. Even a leader who knew God well, still God did not leave Aaron in his failure. When Aaron repented, God showed mercy and allowed him to continue serving. Aaron's story reminds us that God's grace does not depend on human perfection, but on God's faithful choice and forgiving love toward the repentant sinner. At makita natin ito sa Exodus chapter 28 verse 1 to 3. Ang sabi dito, Then bring near to your Aaron, your brother, and his sons with him, from among the people of Israel, to serve me as a priest. Aaron and Aaron's sons, Naab, and Adihu, Eleazar, and Ithamar. And you shall make holy garments for Aaron, your brother, for glory and for beauty. You shall speak at all skillful, who am I filled with a spirit of skills, that they make Aaron garments of considerate, make him my priesthood. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Magsisimula tayo sa ating teaching. First teaching, age does not matter to God's call. So, yung edad mo, hindi siya nagmamatter kay God, even though bata ka pa or ikaw na yung pinakatanda sa mundo. As long as tatawagin ka ng Diyos para magsilbi sa Kanya, walang pakialam yung magiging edad mo doon. Sa ating second teaching naman, grace is greater than our worst sins. So, yung kabutihan ng Diyos na nagagawa niya sa buhay natin is mas okay yun kumpara natin sa mga kasalanan na nagagawa natin na kung bibilangin natin, mas marami pa rin nagagawang kabutihan yung Diyos sa buhay natin kesa sa mga kasalanan na nagagawa mo. So, sa ating third teaching naman, leadership failure does not define us. So, yung pagiging isang leader mo, hindi sa nasasakupan mo, but then, kahit sabihin natin sa school, pag may nagawa kang mali, hindi naman yung magdidefine sa sarili mo. Magdidefine sa sarili mo is yung nagiging ugali mo, and syempre, sa karakteristik na meron ka. Hindi naman porket nagkamali ka sa isang bagay is magiging masama na yung ugali mo habang buhay or doon ka na nila huhusgahan sa pagkakamaling nagawa mo. So, dadako tayo ngayon sa ating application. First application, do not let your past stop you from serving God. So, kung ano mang nagawa mo dati or yung mga nagawa mong mga kasalanan na hindi mo nasasabi sa tao or kahit hindi nakikita ng ibang tao, hindi naman yun magli-lead sa paghinto mo sa pag-worship sa ating Panginoon. So, sa ating second application naman, trust that God's grace is greater than your sin. So, maniwala din tayo na yung binibigay sa atin ng God na biyaya sa buhay natin is mas malago yun compared dun sa kasalanan na gagawa natin. Kagaya dun sa teaching na sinabi natin kanina na si God, lahat ang bahala sa buhay natin. So, sa ating third application naman, fall 7 times, rise 8 times. So, hindi naman sinabi dito na kailangan talagang mapumalpak ng 7 beses bago ka manalo. But then, kailangan mo gawin lahat ng makakaya mo upang sa panghuli, mapagtagumpayan mo na lahat ng bagay na gusto mong gawin. So, dadako tayo ngayon sa ating last part, which is in discussion. Why do we have to serve God continually despite our sins and failure? Para sa akin kasi, si God lang din naman yung nagbibigay ng buhay sa atin. So, anong sense kung bakit hindi natin siya sasampayin, bakit hindi natin siya pahalagahan, at syempre magiging thankful sa lahat ng bagay na ginagawa niya. So, sa ating dive deeper, in what ways does Aaron foreshadow Christ? Kasi mas na
bulag siya sa kagustuhan ng mga tao compared dun sa Diyos na hindi naman nila nakikita, na si Moises lamang ang nakakita, at salita lang na pangaral ang iniiwan sa kanila ng Diyos. Mas ah, binigyan niya ng pride yung nakikita niya yung mga tao na tuwan-tuwa compared dun sa Diyos na hindi niya nakikita, na kahit yung pagsamba pa lang, yung tuwan-tuwa na yung Panginoon, galak na yung Panginoon sa mga pagsuserve na binibigay niya. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.